noong taglagas ng 1991. Iyon ang Valenzuela City, isang lungsod na laging gumigising sa saliw ng usok mula sa mga tsimeneya ng pabrika. Sa isang pambayang samahan sa lungsod na iyon, 3 babaeng miyembro ang sabay-sabay na naglaho isang gabi. Ang huling pagkakataong nakita sila ay noong Miyerkules ng gabi, pagkatapos ng kanilang pagsasanay habang nakangiting lumalabas sa tarangkahan ng bulwagang pangkultura. Ang kanilang mga pitaka, passbook at mga dokumento ng pagkakakilanlan ay naiwang lahat sa kani-kanilang mga silid. Sa huli, isinulat na lamang ng mga pulis sa kanilang mga papeles, ipinapalagay na kusang loob na umalis dahil sa personal na mga kadahilanan. Ang mga pangalan ng 3 babae ay nalibing sa malamig na mga dokumento kasama ang mga luha ng kanilang mga pamilya at ang mga awit na sabay-sabay nilang inawit at lumipas ang 20 taon. Ang bulwagang pangkultura na naging masikip na ay nagpasya na gibain ang lumang gusali. Isang araw, habang ang isang backhoe ay naghuhukay sa ilalim ng lupa, may isang bagay na lumitaw mula sa likod ng isang pader na matagal nang nakasara. Isang bagay na kakilakilabot na yumanig sa buong bansa. Ang katotohanang 20 taong ikinulong sa loob ng makapal na konkreto. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang lahat mula simula hanggang wakas ng kasong ito. Bago tayo magsimula sa kuwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Kung mag-iiwan kayo ng komento kung taga saang lugar kayo nanonood, babatiin namin kayo isa-isa. Kung gayon, ito na ang silid ng mga tala ng krimen. Oktubre 1991. Ang Valenzuela ay isang lungsod pa na puno ng sigla ng mga manggagawa. Magkakatabi ang mga pabrika sa mga lupang tinambakan at sa distritong pang-industriya ang ingay ng mga makina ay maririnig hanggang sa kalaliman ng gabi. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, dumarating ang mga tao upang maghanap ng trabaho. Mula sa Bicol, mula sa Visayas, o kaya'y mula sa isang malayong nayon sa kabundukan ng Mindanao, mga kabataang nasa edad 20 anyos pa lamang ang dumarating sa lungsod na ito, dala ang isang bitbit na bag. Sa umaga, nagpapawis sila sa pabrika, at sa gabi, sa kanilang masisikip na apartment, inaalala nila ang kanilang bayang sinilangan. Ganoon ang lungsod na iyon. Isang lungsod kung saan nagtitipon ang mga hindi magkakakilala upang bumuo ng bagong pugad. Noong mga panahong iyon, ang bulwagang pangkultura ng Valenzuela ay naging isa pang tahanan para sa mga taong nalulungkot. Sa lahat, ang bulwagang pangkultura sa sentro ng lungsod ang pinakamaraming taong dinarayo. Ang mga miyembro ng koro ay patuloy na dumarami taon-taon. Naging masikip na ang lumang bulwagan at sa taon na iyon, kasagsagan ng konstruksyon para sa pagtatayo ng isang bagong gusali. Sa isang sulok ng lote, may mga bundok ng buhangin at graba at pagsapit ng gabi, ang yero ng pansamantalang bakod ng construction site ay humahampas sa hangin. Ang koro ng mamamayan ang ipinagmamalaki ng bulwagan. Tuwing Miyerkules ng gabi, ang kanilang mga tinig sa pagsasanay ay umaalingaw-ngaw hanggang sa hating gabi. Sa korong iyon, mayroong 3 magkakaibigang babae, Baning Anang Podrama, sina Elena Cruz, Isabel Reyes at Cristina Santos. Si Elena Cruz ay 39 na taong gulang noon. Siya ang pinakamatanda sa koro at itinuturing na ate ng lahat. Sa kanya rin, ipinagkatiwala ang pananalapi ng samahan. Siya ay isang taong napakametikulosa at hindi kailanman nagpabaya kahit sa isang supot ng koleksyon. Kung may pagkakaiba kahit 1 piso lang sa mga numero, hindi siya titigil sa pagtutuos kahit abutin pa ng umaga. Isa rin siyang seryosong may bahay, may asawa at 2 anak. Si Isabel Reyes ay 23 taong gulang, isang dayo mula sa probinsya na nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga pyesa ng electronics. Buong araw siyang nakatitig sa maliliit na pyesa. Ito ay isang mabigat na trabaho na nagpapangawit ng mata at balikat. Ngunit kahit ganoon, hinding-hindi lumiliban si Isabel sa pagsasanay tuwing Miyerkules. Sabi niya, kapag kumakanta siya sa koro, para bang naglalaho ang lahat ng pagod mula sa pabrika. Dahil sa kanyang malambing na tinig at kabaitan sa lahat,
mahal na mahal siya ng lahat. Si Cristina Santos ang pinakabata sa tatlo, 20 taong gulang. Isang dalagang kasama ang ina sa bahay. Siya ang soprano at ang kanyang mataas na tinig ay may angking ganda at lawak. Kapag nagsimula ng kumanta si Cristina, ang mga miyembro ng koro ay napapapikit na lamang upang makinig. Magkakalayo man ang edad nilang tatlo, ang kanilang mga puso ay tunay na magkakaugnay na parang magkakapatid. Inaalagaan ni Elena ang dalawang nakababatang kapatid at ang dalawa naman ay sumusunod kay Elena na parang panganay na kapatid. Pagkatapos ng pagsasanay, palaging nakikita ang tatlo na sabay-sabay na naglalakad pauwi. Naging kaugalian na nila ang huminto sa isang maliit na kainan ng mami malapit sa bulwagan bago maghiwa-hiwalay. Palaging si Elena ang nagbabayad para sa dalawang nakababatang kapatid. "Ate Elena, wala ka na ngang gaanong pera," sabi ni Isabel habang tumatanggi. Ngumingiti lang si Elena ng may kabaitan. At si Cristina, sa gitna nilang dalawa, ay tumatawa ng may inosenteng saya tulad ng isang bunso. Paminsan-minsan, pinag-uusapan nilang tatlo ang hirap ng kanilang buhay, sabi ni Isabel. Pagkatapos ng overtime sa pabrika, namamaga ang kanyang mga daliri, ngunit sabi niya, ang kanyang kasiyahan ngayon ay ang makapag-ipon ng perang ipapadala para sa ika-60 kaarawan ng kanyang ina sa susunod na buwan. Si Cristina naman ay madalas mag-alala tungkol sa pambili ng gamot ng kanyang ina. Tuwing naririnig ito ni Elena, mahigpit niyang hinahawakan ang mga kamay ng dalawa. Sa gayon, ang tatlo ay naging isa pang pamilya para sa isa't isa sa lungsod ng Valenzuela. Ang araw na iyon ay isa ring ordinaryong Miyerkules. Isang Miyerkules ng gabi noong Oktubre 1991. Pagkatapos ng pagsasanay, ilang miyembro ng koro ang nanatili sa bulwagan. Ito ay para mag-practice ng kanta para sa nalalapit na pista ng musika ng lungsod sa Taglagas. Medyo natagalan ang kanilang pagsasanay ng gabing iyon. Hindi kasi nila makuha ang tamang armonya ng kantang aawitin sa pista. Bilang ate, pinasigla ni Elena ang mga miyembro. Isa pang beses na lang, tapos tapusin na natin. Habang lumalalim ang gabi, ang malinaw na tinig ng pag-awit ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Sa labas, ang hangin ng Taglagas ay yumuyugyog sa pansamantalang bakod ng construction site. Lumagpas na ng 9:00 ng gabi nang matapos ang pagsasanay na unang umuwi ang ibang miyembro. Ang huling naiwan ay ang tatlo. Palaging trabaho ni Elena bilang pinakamatanda ang patayin ang ilaw ng bulwagan at isara ang mga pinto. Naaalala ng tagapangasiwa ng bulwagan ang huling pagkakataon na nakita sila. Nakita raw niya ang tatlo na pinatay ang ilaw ng bulwagan at sabay-sabay na naglakad patawid sa lote. Dumaan sila sa tabi ng bakod ng construction site patungo sa madilim na pangunahing tarangkahan. Tinawag sila ng tagapangasiwa. Lumingon si Elena at sumagot ng nakangiti. "Manong, mauna na po kayo. Kami na po ang magsasara ng gate." Iyon ang huling sandali na nakita silang tatlo na buhay. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanila. Kinaumagahan, ang unang nakapansin ng kakaiba ay ang pabrika. Hindi pumasok si Isabel dahil hindi pa siya kailanman lumiban ng walang paalam. Nagtaka ang foreman ng pabrika. Nagpadala sila ng tao sa apartment niya, ngunit bukas ang pinto ng silid. Maayos na, nakatupi ang kumot at ang kaning lamig ay nasa loob pa rin ng rice cooker. Sa bahay ni Cristina, nagkakagulo na rin. Gising magdamag ang kanyang ina, ang kanyang anak na laging umuuwi agad pagkatapos ng pagsasanay ay hindi umuwi ng gabing iyon. Pagsikat ng araw, dali-daling tumakbo ang ina papunta sa bulwagang pangkultura at sa himpilan ng pulisya. Ganoon din sa bahay ni Elena. Inakala ng kanyang asawa na umuwi ang kanyang misis sa mga kamag-anak, ngunit nang mag-iyakan ang mga bata na nanay, bigla siyang namutla. Ang mga sitwasyon sa tatlong tahanan ay nagtagpo sa bulwagang pangkultura. Pumasok ang ina ni Cristina sa lote ng bulwagan at tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Ang may-ari ng apartment ni Isabel ay nagpapadyak sa harap ng bukas na silid. Ang dalawang maliliit na anak ni Elena ay umiiyak
at hinahanap ang kanilang ina kahit hindi nila alam kung bakit. Noon lamang napagtanto ng mga tao ang katotohanan na ang tatlo ay sabay-sabay na naglaho sa iisang gabi. Nagkagulo ang bulwagang pangkultura. Ang direktor mismo ng bulwagan ang nagtipon sa mga miyembro at hinalughog nila ang bawat sulok sa loob at labas ng lote. Sinuri nila ang bulwagan, ang plaza, at maging ang construction site ng bagong itinatayong bulwagan. Ngunit walang bakas ng tatlo ang natagpuan. Ang kanilang mga pitaka, sapatos, at damit ay nasa kani-kanilang lugar. Sa huli, nagtungo ang mga pamilya sa himpilan ng pulisya ng Valenzuela. Ang tumanggap ng ulat ay si Detective Jose Velasco na 30 taong gulang noon. Isa siyang batang detective na ilang taon pa lamang sa serbisyo. Sa simula, hindi gaanong mabigat ang kapaligiran sa himpilan ng pulisya. 3 babaeng may sapat na gulang, umalis lang siguro sa sarili nilang mga paa. Ganoong mga salita ang maririnig, hindi katakataka. Noong mga panahong iyon, ang Valenzuela ay isang lungsod kung saan pangkaraniwan na ang mga taong dumarating at umaalis. Isang panahon kung saan hindi kakaunti ang mga kabataang tahimik na umaalis sa lungsod upang magpalit ng trabaho, takasan ng utang o maghanap ng bagong buhay. Bukod dito, bihira pa noon ang mga cellphone at beeper. Mahirap agad sabihin na isang krimen ito dahil lang sa hindi sila makontak, ngunit medyo iba ang iniisip ni Velasco. Tahimik niyang kinausap ang bawat pamilya. Habang nakikinig siya, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Wala ni isa sa tatlo ang may dahilan para tumakas. Si Elena ay isang may bahay na malapit ng mag-40 na may maayos na pamilya. Si Isabel ay nakabili na ng tiket sa bus para umuwi sa probinsya sa susunod na buwan. At si Cristina ay hindi isang anak na iiwan ang kanyang ina ng mag-isa. Higit sa lahat, may isang bagay na kakaiba. Iniwan nilang tatlo ang kanilang mga passbook, selyo at mga dokumento ng pagkakakilanlan sa kani-kanilang silid. Isang taong maglalakbay ng malayo ay hinding-hindi gagawin iyon. Isinulat ni Velasco sa kanyang police notebook sa isang metikulosong sulat kamay. 3 tao, sabay-sabay na nawala sa iisang oras at lugar. Mga gamit, pera, pagkakakilanlan, lahat na iwan. Mahirap isipin na ito ay kusang loob na pag-alis. Nilakad niya ang paligid ng bulwagang pangkultura ng ilang araw. Sinundan niya ang daan na nilakaran ng tatlo ng gabing iyon pagkatapos ng pagsasanay. Mula sa pangunahing tarangkahan ng bulwagan hanggang sa pangunahing kalsada, may isang madilim na eskinita. Kakaunti ang mga poste ng ilaw. Maaaring may nangyari sa daang ito. Nagtanong si Velasco sa mga tsuper ng huling biyahe ng bus. Nagtanong din siya sa mga kumpanya ng taxi at sa mga kalapit na tindahan. Ngunit walang sino man ang nagsabing may isinakay silang 3 babae ng gabing iyon. Kinatok din ni Velasco ang bawat bahay sa magkabilang panig ng eskinita. Wala ba kayong narinig na sigaw o away ng gabing iyon? Ngunit iisa lang ang sagot na bumabalik sa kanya. Naku, napakatahimik po ng gabing iyon. Muli niyang kinausap ang mga tao sa loob ng bulwagan. Ang testimonya ng tagapangasiwa na huling nakakita sa tatlo ay hindi nagbago. Nakita raw niyang tumatawid ang tatlo sa lote habang nagtatawanan. Mayroon daw ilang manggagawa sa konstruksyon sa bulwagan noong araw na iyon. Isinulat din ni Velasco ang puntong iyon sa kanyang notebook. Ngunit ang isang construction site ay laging may mga taong pumapasok at lumalabas. Wala siyang nakuhang anumang kahina-hinalang impormasyon. Para bang ang tatlo ay bigla na lang natunaw na parang hamog sa bukana ng eskinita. At doon, sumadsad ang investigasyon. Walang saksi, walang ebidensya, walang bangkay. Isang kaso na walang anumang hibla na maaaring simulan. Nagdikit ng mga polyeto ang mga pamilya sa mga poste at kumatok sa mga pinto ng mga istasyon ng telebisyon. Ang mga miyembro ng koro ay nagpatuloy din sa mga aktibidad na nagdarasal para sa kaligtasan ng tatlo sa loob ng ilang panahon. Ngunit ang oras ay walang awang lumipas. Lumipas ang 1 buwan at 1 pang buwan. Sa tagsibol ng sumunod na taon, natapos din ang bagong bulwagan. Sa malinis na bagong entablado,
Muling umawit ang mga tao. Ang mga bakanting upuan sa koro ay unti-unting napunan ng mga bagong mukha. Ang kwento ng tatlo ay unti-unti nang hindi nababanggit. Ang mga tala ng investigasyon sa himpilan ng pulisya ay itinulak sa ilalim ng isang makapal na bunton ng mga dokumento. Naging isang unsolved case ang kaso. Tanging ang maikling salitang pag-alis sa bahay o nawawala ang naiwan. Si Velasco lamang ang hindi basta-basta binitiwan ang kasong ito. Paminsan-minsan, binibisita niya muli ang eskinita na iyon, ang madilim na daan na nilakaran ng tatlo habang nagtatawanan. Sa mga araw na umuulan, lalo siyang napapadpad doon. Minsan, nakatayo lang siya roon ng walang payong. Nagpatuloy din ang pagbisita ng mga pamilya sa himpilan ng pulisya. Ang ina ni Cristina ay dumarating tuwing araw ng mga patay o Pasko, dala ang litrato ng kanyang anak. Detective, may balita na po ba sa Cristina ko? Sa tanong na iyon, hindi makatingin si Velasco at napayuko na lamang dahil wala siyang anumang salitang maibibigay. Ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon? Saan nagpunta ang tatlo? Tanging ang mga tanong na walang sagot ang nanatili sa dibdib ng batang detective. Kahit na nagsimula ng mamuti ang kanyang buhok, hindi siya iniwan ng mga tanong na iyon. Hindi pa niya alam noon na ang sagot ay nasa mismong harapan niya. Ang gusali ng bulwagan na araw-araw na pinapasok at nilalabasan ng mga miyembro na sa loob ng matigas na konkreto nito, matagal nang natutulog ang tatlo at para lumabas ang katotohanan iyon, kailangan pang maghintay ng 20 mahahabang taon. Lumipas ang 20 taon, ang Valenzuela ng 1991 ay wala na roon. Matagal nang nawala ang mga bakas ng mga lupang tinambakan at sa lugar kung saan dating may makipot na eskinita, isang malawak na kalsada na ngayon ang dumadaan. Ang mga lumang apartment ay giniba at matataas na kondominium ang nakatayo. Ang ingay ng mga makina sa distritong pang-industriya ay hindi na kasing lakas ng dati. Nagbago ang lungsod nang hindi mo namamalayan. Sumabay sa paglago ng lungsod ang bulwagang pangkultura. Ang bagong bulwagan na itinayo noong tagsibol ng 1992 ay luma na ngayon at masikip na. Sa panahong iyon, dumami ng ilang beses ang bilang ng mga mamamayang gumagamit ng bulwagan. Tuwing weekend, puno ng tao ang bulwagan. Naging isa na ito sa mga nangungunang pasilidad pangkultura sa Valenzuela. Minsan, nababanggit din ang pangalan nito sa mga lokal na programa sa telebisyon. Ang maliit na koro na sinimulan ng mga maralitang manggagawa sa pabrika ay lumaki ng ganoon kalaki sa loob ng 20 taon. Tinawag itong milagro ng mga tao. Ang mga pinuno na nagtayo ng bulwagan ay naging mga respetadong personalidad. Walang sinuman ang nakakaalam kung anong madilim na anino ang nagtatago sa likod ng maningning na pag-unlad na iyon. Sa wakas, gumawa ng isang malaking desisyon ang bulwagan. Gibain ang lumang bulwagan at magtayo ng mas malaki at mas magandang pasilidad sa lugar na iyon. Noong taglagas ng 2010, inihayag ang plano ng muling pagtatayo. Hati ang damdamin ng mga mamamayan, kalahating pananabik, kalahating panghihinayang, dahil ito ang lugar kung saan sila nagtipon at umawit ng halos 20 taon. Ang mga alaala ng bawat isa ay nakakapit sa bawat sulok ng gusali. Isang matanda ang nagdiwang dito ng debut ng kanyang anak. Isang tao ang nagdaos dito ng isang konsyerto para sa yumaong magulang. Isang batang mag-asawa ang unang nagkakilala sa korong ito at bumuo ng pamilya. Ang lahat ng iyon ay nakaukit sa bawat lumang ladrilyo. Sa araw ng huling pista ng koro, pinunasan ng mga matatandang miyembro ang kanilang mga luha habang hinahaplos ang mga pader. Sa entablado, nagbigay ng huling talumpati ang tagapangulo ng pundasyon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng oras na iningatan ninyo ang lugar na ito. Sabay-sabay na umawit ang lahat ng miyembro. Ang mismong kantang madalas awitin ng koro noon. Walang sino man ang nakakaalam na ang awit na iyon ay magiging isang himno para sa tatlong natutulog sa loob ng pader. At ganoon, nawalan ng laman ang lumang bulwagan. Noong tagsibol ng 2011, sa wakas ay nagsimula na ang demolisyon.
Pumasok ang malalaking backhoe sa lote ng bulwagan. Nang durugin ng mabibigat na bakal ang mga pader, tumaas ang puting alikabok. Ang gusaling tumagal ng 20 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Ang bulwagan sa ibabaw ng lupa ay naging isang tumpok ng mga durog na bato. Ang lugar kung saan dating naroon ang entablado ng koro at ang mga upuan ay nawala ng walang bakas. Isang lumang kahoy na karatula ang gumulong mula sa mga durog na bato, basag na. Ang mga mamamayang nanonood ay sunod-sunod na napabuntong hininga. Masakit sa puso na makita ang isang pamilyar na espasyo na gumuho, ngunit walang sinuman ang nakaisip na sa ilalim ng tumpok na iyon ng mga durog na bato, isang lihim na 20 taon nang nakatago ang magigising. Di nagtagal, nagpatuloy ang trabaho sa ilalim ng lupa. Mayroong basement ang gusaling ito, isang silid ng makina kung saan nakalagay ang boiler at tangke ng tubig. Isang lugar na bihirang pasukin ng sinuman maliban sa mga tagapangasiwa. Nagsimulang maghukay ang backhoe sa ilalim ng lupa. Sa simula, walang kakaiba. Ang maalikabok na lumang boiler ay tinanggal at ang mga kinakalawang na tubo ay hinila palabas, putol-putol. Ngunit napakunot-noo ang mga manggagawang nagtatrabaho. Ang plano ng basement at ang aktwal na espasyo ay hindi magkatugma. Sa likod ng isang pader sa isang gilid ng silid ng makina, tila mayroong isang hungkag na espasyo na wala sa plano. Isang lugar na matibay na isinara gamit ang mga lumang ladrilyo at konkreto. Kung ikukumpara sa ibang mga pader, ang bahaging iyon ay napakagaspang at hindi pulido. Tila may isang taong nagmamadaling isinara ito. May mali dito, tinapik ng isang matandang manggagawa ang pader. Hindi tulad ng ibang lugar, isang tunog ng hungkag na espasyo ang umalingaw-ngaw. Isang tunog na parang walang laman ang loob ng pader. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa mga manggagawa. Baka may nakatagong ginto dyan. May isang nagbiro ngunit walang tumawa. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang lumaganap sa basement. Nagpasya ang mga manggagawa na maingat na sirain muna ang pader na iyon. Pagkatapos ng ilang pukpok ng martilyo, gumuho ang mga lumang ladrilyo. Hinintay nilang humupa ang alikabok at isang manggagawa ang nagtapat ng flashlight. Ang likod ng pader ay isang masikip na espasyo na kasya lamang ang isang tao. Isang kadiliman na 20 taon nang hindi nasinagan ng kahit isang hibla ng liwanag. Sa kadilimang iyon, dumaos-dos ang liwanag at sa sumunod na sandali, natigilan ang manggagawang may hawak ng flashlight. Aaha, napuno ng sigaw ang basement, nahulog ang flashlight sa sahig at gumawa ng ingay. Nagulat na tumakbo ang ibang mga manggagawa. Sila rin ay sumilip sa loob at namutla. Sa loob ng masikip na espasyo, may mga buto ng tao. At hindi lang isa, nakapulupot sa mga lumang damit. Ang mga kalansay ng tao ay maayos na nakahanay. Sa loob ng 20 taong kadiliman, 3 tao ang natutulog. Sa pagitan ng mga kupas na tela, isang maliit na hairpin ang kumislap. Isang hairpin na matagal na panahon ng maayos na isinukbit sa buhok ng isang dalaga. Mayroon ding mga damit na nadurog na parang pulbos dahil sa paglipas ng panahon. Isa itong malagim na tanawin na hindi kayang titigan ng matagal. Agad na naging isang magulong eksena ang lugar. Itinigil ang demolisyon. Ang mga manggagawa ay tumakbo paakyat mula sa basement. Mayroong nanginginig ang kamay at hindi na makasindi ng sigarilyo. Isa-isang nagdatingan ang mga taga-bulwagan na nakarinig ng balita. Ang tagapangulo ng pundasyon, ang mga opisyal, ang mga kawani, lahat sila ay may mga mukhang walang masabi. Ano ang ibig sabihin nito? Walang nangahas magsalita. Isang matandang babaeng miyembro ang napaluhod sa sahig. Ibig sabihin, 20 taon tayong kumakanta sa ibabaw nila. Ang nanginginig na tinig ay umalingaw-ngaw sa lote. Ang katotohanan na 3 tao ang ikinulong sa ilalim ng bulwagan na isang lugar ng pahinga para sa mga mamamayan. Ito ay isang dagok na hindi kayang tiisin ng mga tao, isang sandali kung kailan nayanig mula sa pundasyon ang komunidad na kanilang pinagkakatiwalaan. Ang mga mukha ng mga pinuno na matagal nang nanguna sa bulwagan
ay namutla rin. May isang taong tumawag sa pulisya gamit ang nanginginig na kamay. Hindi niya masabi ng maayos ang mga salita at paulit-ulit niyang sinasabi ang iisang bagay. Agad na dumating ang mga detective mula sa kalapit na himpilan ng pulisya. Nilagyan ng dilaw na police line ang lugar. Dumating din ang mga mamamahayag at itinutok ang kanilang mga kamera. Ang lote ng bulwagan ay napuno ng tao. Maraming bangkay ang natagpuan sa basement ng bulwagang pangkultura. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Ang mga usisero ay naguunat ng kanilang mga leeg mula sa likod ng bakod. Ang dating payapang bulwagan ay nagulo sa isang gabi. Noon mismong sandaling iyon, isang matandang detective ang pumasok sa gitna ng mga tao, isang veterano na mahigit 20 taon nang nasa serbisyo. May mga puti na sa kanyang buhok at malalalim na kulubot ang nakaukit sa gilid ng kanyang mga mata, si Jose Velasco. Hinihingal siya. Tiyak na dali-dali siyang tumakbo pagkarinig ng balita. Sa harap ng police line, bigla siyang huminto. Ang pamilyar na lote ng bulwagan, nanginginig ang kanyang mga mata. Dahil ito mismo ang lugar kung saan siya nagpabalik-balik 20 taon na ang nakalipas, hinahanap ang tatlong babae. Siya ay isang taong nabuhay na laging dala sa isang sulok ng kanyang dibdib ang mga lumang kaso na hindi nalutas. Ang kaso sa Valenzuela, kung saan 3 tao ang sabay-sabay na naglaho, ay isa sa mga iyon. Sa mahabang panahon, hindi niya makalimutan ang eskinita na iyon. Ang mga nakababatang kasamahan niya ay paminsan-minsan siyang pinag-uusapan sa kanyang likuran. Bakit pa siya nakakapit sa isang tapos ng kaso? Ngunit may dahilan si Velasco kung bakit hindi niya magawang bitawan ito. Ang inang dumarating tuwing araw ng mga patay o Pasko, dala ang litrato ng kanyang anak, ang hindi mabilang na mga araw na kailangan niyang paalisin ito nang walang anumang balitang maibibigay. Ang bigat sa dibdib dahil doon ay parang isang tinik na hindi niya maalis. Nang marinig niya ang balitang may mga bangkay na natagpuan sa bulwagan, kumabog ang kanyang puso. Sa pag-aakalang hindi kaya, dali-dali siyang tumakbo sa lugar ng krimen. Bumaba si Velasco sa basement. Tinanglawan ng isang nakababatang detective ang masikip na espasyo gamit ang isang flashlight. Ilang sandali siyang tahimik na nakatitig sa loob. 3 kalansay, mga kupas na damit, at sa tabi nito, isang maliit na handbag. Tumigil ang tingin ni Velasco sa handbag na iyon. Luma na at kupas, ngunit walang duda na ito ay bag ng isang babae. Sa sandaling iyon, ang mga alaala ng 20 taon na ang nakalipas ay dumaan sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang tala na isinulat niya sa kanyang police notebook sa isang metikulosong sulat kamay. 3 tao, sabay-sabay na nawala sa iisang oras at lugar. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bibig ni Velasco. Naramdaman niya ito. Hindi ito kutob, kundi isang katiyakan. Ang 3 babae na naglaho na parang hamog, 20 taon na ang nakalipas. Sina Elena Cruz, Isabel Reyes, Cristina Santos. Sila ay matagal nang naroon sa kadilimang iyon. Ang 3 inakala niyang natunaw sa bukana ng eskinita ay hindi pala umalis kahit isang hakbang mula sa bulwagan. Ang gusaling iyon kung saan araw-araw na umaawit ang mga mamamayan. Sa loob ng matigas na pader nito, ikinulong ang 3 sa loob ng 20 taon. Mahigpit na ikinuyom ni Velasco ang kanyang 2 kamao. Isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ang kasong inakala niyang nalibing na sa paglipas ng panahon ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Sa wakas, natagpuan ko kayo, bulong niya sa sarili. Hindi niya maituloy ang kanyang mga salita dahil sa bara sa lalamunan. Ang bigat na 20 taon nang pumipiga sa kanya ay tila medyo gumaan sa sandaling iyon. Maingat na inilabas ang mga kalansay. Ang 3 ay tinakpan ng puting tela at isa-isang inilabas mula sa basement. Ito ang kanilang paglalakbay pabalik sa sikat ng araw sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ang mga narecover na kalansay ay agad na dinala sa mediko-legal upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at malutas ang lihim ng kanilang pagkamatay. Matagal na tinitigan ni Velasco ang papalayong sasakyan.
at muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa masikip at madilim na espasyo. Sino at bakit ikinulong ang tatlo rito? At sa loob pa ng isang bulwagang pangkultura kung saan araw-araw na nagtitipon ang mga tao. Ano ang nangyari ng gabing iyon sa eskinita? Ang tanong na 20 taon nang natutulog ay muling nagising. Habang iniisip niya ito, nanindig ang kanyang mga balahibo, ang taong nakapagkulong sa tatlo sa loob ng pader na ito. Dapat ay isang taong alam ang bawat sulok ng bulwagan. Isang taong alam ang istruktura ng basement ng silid ng makina at kayang manipulahin ang konstruksyon. Imposibleng magawa ito ng isang dayuhan. Isang malabong anino ang lumitaw sa isipan ni Velasco. Isang silweta pa na nababalot ng hamog, ngunit nanumpa si Velasco sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na siya pakakawalan. Kung sino man ang nagkulong sa tatlo sa kadilimang ito, tiyak na ilalabas niya ang mukha nito sa liwanag. Kinuha niya ang kanyang notebook. Sa ilalim ng tala na isinulat niya 20 taon na ang nakalipas, nagdagdag siya ng isang bagong linya. 3 babae, natagpuan sa basement ng bulwagan. Hinala ng pagpatay, kusa ng humigpit ang kanyang pagkakahawak sa panulat. Ang panahon para makabawi sa hinanakit na matagal nang pumipiga sa kanyang dibdib ay dumating na. Ang pinto ng katotohanan na matagal nang nakasara ay muling magbubukas. 20 taon ang nakalipas. Ang mga na-recover na kalansay ay inilatag sa malamig na mesa ng autopsy sa tanggapan ng mediko-legal. Maingat na sinimulan ng mga dalubhasa ang pagsusuri sa mga buto. Tinanggal ang alikabok at binigyan ng numero ang bawat piraso. Mahabang panahon na ang lumipas, ngunit maraming ikinuwento ang mga buto. Lahat ng tatlo ay babae. Ang kanilang mga edad ay tinatayang nasa huling bahagi ng 30s at 2 nasa unang bahagi ng 20s. Ang panahon ng pagkamatay ay tinatayang humigit kumulang 20 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, namatay sila noong mga 1991 at may malinaw na bakas na naiwan sa mga buto. Isang bahagi ng bungo ang may lundo na tila hinampas ng isang matigas na bagay. Lahat ng tatlo ay may magkakatulad na sugat sa parehong lugar. Ipinapalagay na hinampas sila sa ulo ng isang matigas na bagay. Hindi ito isang sugat na maaaring makuha sa sarili. Malinaw ang opinyon ng mediko-legal. Walang duda na ang tatlo ay pinaslang. Ang kanilang pagkamatay ay hindi maipaliwanag ng sakit o aksidente. Walang duda na kinuha ang kanilang buhay ng kamay ng ibang tao. Ang mga personal na gamit na natagpuan kasama ng mga kalansay ay isa-isang sinuri. Ang mga sirang damit, ang kinakalawang na hairpin at ang maliit na handbag. Mula sa loob ng bag, lumabas ang isang kupas na panyo at isang maliit na notebook. Sa isang pahina ng notebook, may nakasuksok na papel na may nakasulat na pangalan. Dahil sa paglipas ng panahon, kumalat ang tinta at mahirap basahin. Ngunit ang mga ito ay tahimik na nagpapatotoo na ang tatlo ay papaalis na sana sa bulwagan ng gabing iyon. Ngunit hindi sila nakauwi. Ang natitirang pinakamahalagang gawain ay patunayan kung sino ang tatlo. Muling kinuha ni Velasco ang mga tala ng pagkawala mula 20 taon na ang nakalipas. Sina Elena Cruz, Isabel Reyes, Cristina Santos. Hinanap niya ang mga pamilya ng tatlo at isa-isang pinuntahan. Ang 20 taon ay nag-iwan din ng malalalim na sugat sa mga pamilya. Ang ilan ay pumanaw na. Pumikit sila nang hindi man lang nalaman kung buhay o patay ang kanilang anak. Ang ibang pamilya ay lumipat sa malayo at mahirap hanapin. Mayroon ding mga tumalikod sa kanilang bayan upang takasan ang masakit na alaala, ngunit matiyagang naglakad si Velasco. Gamit ang mga lumang address, nagpunta siya sa mga munisipyo at nagtanong sa mga dating kakilala at sa wakas nakipag-ugnayan siya sa 3 pamilya. Upang mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan, kailangan ang kooperasyon ng mga pamilya, DNA test. Ikukumpara ang DNA na nakuha mula sa mga buto sa DNA ng mga pamilya. Ngunit may isang mahalagang prinsipyo dito, kailangan ay may dugong ugnayan, magulang, kapatid o anak.
Gaano man kalalim ang pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa, hindi sila magkadugo, kaya hindi maaaring gamitin ang DNA ng asawa para kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Pumunta sa laboratorio ang asawa ni Elena. Sinabi niyang kunin ang kanyang dugo. Ako ang mas nakakakilala sa asawa ko. Gamitin ninyo ang dugo ko para kumpirmahin. Ngunit umiling ang detective na may malungkot na mukha. Hindi po kayo magkadugo kaya hindi po maaaring ikumpara. Kailangan po ay kamag-anak sa dugo. Ilang sandaling natulala ang asawa. 20 taon silang nagsama, ngunit hindi man lang makumpirma sa sarili niyang dugo. Ang katotohanan iyon ay lalong nagpalungkot sa kanya. Sa halip, ang 2 anak na iniwan ni Elena ang sumailalim sa pagsusuri. Mga bata pa sila noong nawala ang kanilang ina, ngunit ngayon ay mga ganap ng matatanda. Para sa pagsusuri ni Isabel, pumayag ang kanyang matatandang magulang at kapatid na lalaki na nakatira sa probinsya. Kinuha ng kapatid ang litrato ng kanyang ate mula sa kanyang bulsa at matagal na tinitigan. Para sa pagsusuri ni Christina, pumayag ang kanyang ina. Ngayon ay isa na siyang matandang may puting buhok. Pinunasan ng ina ang kanyang mga luha gamit ang nanginginig na kamay. Kung ang Christina ko yan, mas mabuti pang makita ko na siya kahit sa ganyang paraan. Ito ang mga salita ng isang inang 20 taon nang naghihintay. Ang pagnanais na sana'y buhay pa siya ay napalitan na ng pagnanais na makita siya kahit sa anong paraan. Ilang araw ang lumipas bago lumabas ang resulta. Hindi nakatulog ang mga pamilya habang hinihintay ang araw na iyon. Di nagtagal, dumating ang sagot mula sa medico legal. Ang DNA ng tatlo ay ganap na tumugma sa DNA ng kanilang mga pamilya. Isang resulta na walang anumang duda. Ang 3 kalansay na natagpuan sa basement ng bulwagan, walang duda na sila nga sina Elena Cruz, Isabel Reyes at Cristina Santos. Ang 20 taon nang nawawala ay sa wakas ay nabawi ang kanilang mga pangalan. Isang sandali kung kailan ang mga malamig na kalansay ay sa wakas ay nabigyan ng pangalan. Nang marinig ang balita, napaupo ang mga pamilya. Humagulgol ang ina ni Cristina. Iniwan mo ako sa ganoong kalamig na lugar sa loob ng 20 taon. Umiyak ang ina habang dinidibdib ang sakit. Sinabi niyang hindi siya makaalis sa kanilang bahay dahil hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Sinuntok ng kapatid ni Isabel ang pader. Ate, sana sinundo na lang kita. Naalala niya ang mga candy na ibinili sa kanya ng kanyang ate noong bata pa siya habang umiiyak. Ang mga anak ni Elena ay nawalan ng salita. Malabo na lamang nilang naaalala ang mukha ng kanilang ina. Tanging pagtangis na lang sa harap ng kanilang bahay ang kanilang nagawa. Tahimik ding pinunasan ni Velasco ang kanyang mga mata. Isang kakaibang damdamin na hindi saya o lungkot ang pumuno sa kanyang dibdib dahil ngayon kahit papaano mailalabas na niya ang tatlo mula sa malamig na lupa. Ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Tiyak na may isang taong pumatay sa tatlo. Kailangan niyang hanapin ang taong iyon at panagutin sa kanyang kasalanan. Dala ang mga tala ng kaso, nagtungo si Velasco sa tanggapan ng taga-usig. Naniniwala siyang kailangan na lang hulihin ang salarin. Ngunit doon, sumalubong sa kanya ang isang malamig na pader. Ang nakatalagang taga-usig ay nagsalita na may mabigat na ekspresyon. Detective, sa kasamaang palad, pasuna ang kasong ito. Hindi makapaniwala si Velasco sa kanyang narinig. Paliwanag ng taga-usig, namatay ang tatlo noong 1991. Ayon sa batas noon, ang prescriptive period para sa kasong pagpatay ay 15 taon, kaya ang kaso ay paso na noong 2006. Inamyendahan ang batas at pinalawig ang prescriptive period pagkatapos noon, ngunit ang inamyendahang batas ay hindi maaaring i-apply sa mga nakaraang kaso. Ibig sabihin, kahit mahuli pa nila ang salarin ngayon, hindi na siya maaaring parusahan para sa krimen ng pagpatay noong 1991. Ilang sandaling nawalan ng salita si Velasco. Ibig sabihin, pumatay siya ng 3 tao pero hindi na mapaparusahan pagkatapos silang ikulong sa basement ng bulwagan sa loob ng 20 taon. Nanginginig ang kanyang boses. Pareho rin ang hinanakit ng taga-usig. Nanghihinayang din po ako.
ngunit ang isang kasong paso na ay hindi na maaaring isampa, ganoon ang batas noon. Isang batas na nagsasabing gaano man kalupit ang isang krimen, kailangan itong ibaon sa limot. Kapag lumipas na ang itinakdang panahon, mahigpit na ikinuyom at binuksan ni Velasco ang kanyang kamao, ngunit ang batas ay batas. Lumabas si Velasco sa tanggapan ng taga-usig at ilang sandaling nakatayo sa labas. Galit na galit siya. 20 taon bago niya natagpuan ang tatlo, ngunit hindi niya maipaglaban ang katarungan para sa kanilang pagkamatay, ngunit hindi siya tumigil doon. Kahit hindi na maparusahan, kailangan kong ilabas ang katotohanan. Ang sabihin sa mga pamilya kung bakit at sino ang pumatay sa tatlo, iyon ang kanyang huling tungkulin bilang isang detective. Kahit hindi na siya maparusahan, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino siya. Nanumpa siyang ibubunyag ang pagkakakilanlan ng salarin. Iyon ang paraan para makabawi sa hinanakit ng 20 taon. Kahit hindi na siya mahatulan ng batas, sisiguraduhin niyang malalaman ng buong mundo ang kanyang mukha. Muling nag-focus si Velasco sa investigasyon. Muli niyang binasa mula sa simula ang mga tala ng kaso mula 20 taon na ang nakalipas. At napansin niya ang isang katotohanan. Ang taong nakapagkulong sa tatlo sa basement ng bulwagan ay dapat isang taong tagaloob. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga dating miyembro ng koro. Ang mga taong nasa koro, 20 taon na ang nakalipas. Tinanong niya sila tungkol sa sitwasyong pinansyal ng bulwagan at sa konstruksyon noon, lalo na 3 dokumento ang kanyang hinahanap. Ang mga lumang ledger, ang tala-arawan ng konstruksyon ng bagong bulwagan at ang listahan ng mga manggagawang lumahok sa konstruksyon. Isa-isang nagsimulang magtipon ang mga lumang dokumento. May amoy ng amag ang mga lumang papel. Gamit ang isang magnifying glass, gabi-gabing tinitingnan ni Velasco ang mga dokumento. Sa tala-arawan ng konstruksyon, nakasulat ng detalyado ang mga petsa kung kailan isinagawa ang mga trabaho, kailan hinukay ang pundasyon, kailan ibinuhos ang konkreto. Tumigil ang tingin ni Velasco sa isang bahagi. Sa panahon kung kailan nawala ang tatlo, kasagsagan pala ng konstruksyon sa basement, nagbubuhos ng konkreto, nagtatayo ng pader. Eksaktong tumutugma sa panahon kung kailan ikinulong ang tatlo sa hungkag na espasyo sa basement. Isang bagay na masyadong perpekto para maging isang pagkakataon. Napalunok si Velasco. Isang araw. Isang hindi inaasahang testimonya ang lumabas mula sa isang dating miyembro. Isang babaeng miyembro na malapit kay Elena. Nag-aalangan siyang nagsalita. Ilang araw bago nawala si Ate Elena, may sinabi siyang kakaiba sa akin. Itinuon ni Velasco ang kanyang pandinig. Ganito ang kwento ng babaeng miyembro. May malungkot daw na mukha si Elena nang sabihin niya ito. Parang may nawawala sa mga donasyon. Si Elena ang ingat yaman. Dahil sa kanyang metikulosong personalidad, napansin niya na hindi tumutugma ang mga numero sa ledger. Malinaw na naaalala ng babaeng miyembro ang sandaling iyon. Sinabi niyang ilang gabi nang nagpupuyat si Elena sa pagtutuos ng ledger. Sinabi rin daw niyang pupuntahan niya ang isang tao para komprontahin ito. Hindi ko ito maaaring palampasin ng basta-basta. Ganoon daw ang sinabi ni Elena, lalo na noong mga panahong iyon, ang pondo para sa muling pagtatayo na buong pusong inipon ng mga mamamayan. May isang malaking halaga na nawawala mula roon. Ang mahalagang pera na inipon ng mga maralitang manggagawa piso-piso, sinubukan itong itama ni Elena at ilang araw pagkatapos nawala siya ng walang bakas kasama ang kanyang 2 nakababatang kapatid. Marahil, ang 2 nakababatang kapatid ang tanging 2 tao na pinagsabihan ni Elena ng lihim na iyon dahil sabay nilang nalaman, sabay din silang kailangang patahimikin. Sa isipan ni Velasco, nagsimulang magkabit-kabit ang mga nagkalat na piraso. Ang nawawalang donasyon, ang taong may kakayahang galawin ang malaking halagang iyon, at ang ingat yaman na nakatuklas sa lihim. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang direksyon. Ang taong responsable sa konstruksyon ng bulwagan noon at may hawak sa malaking halagang iyon. Sa lalaking iyon mismo nakatuon ang tingin ni Velasco.
Muling binuksan ni Velasco ang unang pahina ng tala-arawan ng konstruksyon. Doon, malinaw na nakasulat ang isang pangalan, tagapangulo ng komite sa konstruksyon, Ricardo de Leon, ang taong nangasiwa sa konstruksyon ng bulwagan at namamahala sa mga donasyon. Bukod dito, siya ay isang taong nagmamay-ari ng isang kumpanya ng mga materyales sa konstruksyon. Ibig sabihin, alam niya ang bawat galaw sa construction site. Isang taong alam ang istruktura ng basement, marunong humawak ng konkreto at kayang utusan ang mga manggagawa. Nasa kanya ang lahat ng kondisyon para maikulong ang tatlo sa loob ng pader. Ang silweta na 20 taon nang nakatago sa hamog ay unti-unting nagsimulang magpakita. Naging matalas ang mga mata ni Velasco. May isa pang malinaw na tanong sa isipan ni Velasco. Ang pagkulong sa tatlo sa basement at pagtatayo ng pader sa ibabaw nito, hindi ito isang trabahong kayang gawin ng isang tao lamang. Ang paghahalo ng konkreto, pagpapatong ng mga ladrilyo at pagtatago ng mga bakas. Bukod dito, kailangan itong gawin ng hindi nakikita ng iba. Tiyak na kailangan ang tulong ng isang taong sanay sa mabibigat na trabaho. Tiyak na may isang taong nagpakahirap para dito. Hindi kayang gawin ni De Leon ang mabigat na trabahong iyon ng mag-isa. Muling binuksan ni Velasco ang listahan ng mga manggagawa. Ang mga pangalan ng mga manggagawang lumahok sa konstruksyon sa basement noong 1991. Dahil lumipas na ang 20 taon, karamihan sa kanila ay hindi na mahanap. Ang iba ay pumanaw na, habang ang iba ay nagkalat sa malalayong lugar. Sa gitna nito, isang pangalan ang nakakuha ng pansin ni Velasco. Karpintero ng porma, Ramon Garcia. Ang trabaho niya ay gumawa ng porma o molde para sa pagbubuhos ng konkreto. Siya ang taong pinakamalapit sa trabaho ng pagtatayo ng pader na iyon sa basement. Nakasulat sa tala-arawan ng konstruksyon na halos si Garcia lang ang gumawa ng trabaho sa basement. Habang nagtatrabaho ang ibang manggagawa sa itaas, madalas siyang nag-iisa sa basement. Ang paggawa ng porma, pagbubuhos ng konkreto at pagtatapos ng pader. Lahat ng prosesong iyon ay dumaan sa mga kamay ni Garcia. Nagsimulang hanapin ni Velasco si Ramon Garcia. Ngunit ang paghahanap sa kanya ay humantong sa isang hindi inaasahang katotohanan. Si Garcia ay isa ring taong nawawala na. At medyo kamakailan lang ito nangyari. Biglang naglaho si Garcia noong 2008. Umalis daw siya ng bahay at hindi na bumalik. Nag-file ng ulat ng pagkawala ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya natagpuan. Ang kasong iyon ay nalibing din ng hindi nalutas. Ipinapalagay ng pulisya noon na tumakas si Garcia dahil sa utang, dahil siya ay isang taong mahilig uminom at may hindi kakaunting utang sa sugal, kaya hindi gaanong napansin ang kanyang pagkawala. Isinulat lamang sa isang papel at tahimik na nakalimutan. Nanindig ang mga balahibo ni Velasco, ang taong pinakamalapit sa pagkamatay ng 3 babae. Ang taong iyon ay nawala rin ng walang bakas. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? Hindi naniniwala si Velasco. Ang kutob ng isang detektib ay malakas na pumapasok sa kanyang isipan. Isang pakiramdam na may malalim na ugnayan ang nagkokonekta sa 2 kaso. Ang pagbunyag sa kung ano ang ugnayang iyon ang kanyang tungkulin ngayon. Pinuntahan ni Velasco ang pamilya ni Garcia. Ang asawa ni Garcia ay mukhang matanda at pagod na pagod. Sinabi niyang wala siyang isang araw na napanatag ang loob mula nang mawala ang kanyang asawa. Nang banggitin ang kanyang asawa, malalim siyang napabuntong hininga. Sa simula, tikom ang kanyang bibig. Isang ekspresyon na ano pa ang silbi ngayon. Ngunit nang tahimik na ipaliwanag ni Velasco ang sitwasyon, unti-unti siyang nagbukas ng loob. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa mga kalansay ng 3 babae, namutla ang kanyang mukha. Isang hindi inaasahang kwento ang lumabas sa bibig ng asawa. Si Garcia daw ay dating isang mahirap na arawang karpintero. Isang kahig, isang tuka ang kanilang pamumuhay. Ngunit mula sa isang punto, bigla siyang gumanda ang buhay. Kahit hindi naman gaanong nagtatrabaho, may pera raw na pumapasok mula sa kung saan. Nakabili sila ng maliit na bahay at hindi na nahirapan sa pagpapaaral ng mga anak.
Nagtataka ang mga kapitbahay kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera, ngunit si Garcia ay ngumingisi lang. Kapag nalalasing, nagsasabi siya ng mga kakaibang bagay. Sabi ng asawa sa nanginginig na boses, "Kapag nagsalita ako, may isang taong masisira." Kumabog ang dibdib ni Velasco. Sinabi rin daw ni Garcia ito. Hindi alam ng matandang iyon na dahil sa akin, nakakatulog siya ng mahimbing. Ganoon daw siya habang umiinom ng alak at tumatawa ng mag-isa. Walang duda na may hawak siyang kahinaan ng isang tao at tumatanggap ng pera bilang kapalit, bilang pampatahimik sa loob ng mahabang panahon. Hindi raw na itanong ng asawa kung sino ang taong iyon. Tanging ang naaalala niya ay ang paminsan-minsang pagtingin ng kanyang asawa sa direksyon ng bulwagang pangkultura na may kakaibang ekspresyon. Agad na sinundan ni Velasco ang mga lumang passbook ni Garcia. Matagal bago nakuha ang mga record ng bangko. Kailangang suriin isa-isa ang mga lumang transaction slip. Ngunit ang mga transaksyon na sa wakas ay nabunyag ay nakakagulat. Sa loob ng mahabang panahon, mayroong isang tiyak na halaga ng pera na regular na idineposito sa passbook ni Garcia. Tuwing parehong araw ng buwan, parehong halaga ang tiyak na pumapasok. Minsan, mas malaking halaga pa ang idineposito tuwing araw ng mga patay o Pasko, para siyang isang taong tumatanggap ng sahod. Walang libreng pera sa mundo. May malinaw na dahilan ang perang iyon. Ang problema ay ang pangalan ng taong nagpadala ng pera. Nang kumpirmahin ni Velasco ang pangalan ng nagdeposito, halos tumigil ang kanyang paghinga. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang pangalang iyon ay Ricardo de Leon, ang tagapangulo ng komite sa konstruksyon at isang mahalagang tao sa bulwagan. Siya ang matagal nang nagbibigay ng pondo kay Garcia, isang mahirap na arawang karpintero na pinapadalhan ng pera buwan-buwan ng isang tagapangulo na kumita ng malaki sa negosyo ng mga materyales sa konstruksyon. Imposible ito sa isang ordinaryong relasyon. Walang duda na may isang ugnayan sa pagitan nilang dalawa na hindi masabi sa iba. Mabilis na nagkabit-kabit ang mga piraso. Noong 1991, kailangang itago ni De Leon ang nawawalang donasyon. Ang ingat yaman na si Elena na nakatuklas dito ay kinompronta siya. Tiyak na sinabi niyang hindi tumutugma ang ledger. Marahil sinabi niyang ipapaalam niya agad sa mga pinuno ng bulwagan para kay De Leon. Ito ay isang krisis na maaaring magpabagsak sa lahat. Kung mabubunyag ang pera na kanyang ninakaw, ang kanyang karangalan at negosyo ay guguho sa isang iglap. At si Elena at ang dalawang nakababatang kapatid na nakibahagi sa lihim ay sabay-sabay na nawala. Naroon ang dahilan kung bakit kailangang patahimikin ang tatlo ng sabay-sabay. Dahil ang mga bibig na nakakaalam ng lihim ay naging tatlo. Ang taong nagkulong sa kanilang mga bangkay sa basement at nagtayo ng pader. Ang tumulong sa trabahong iyon ay ang karpintero ng porma na si Garcia. Dahil kasagsagan ng konstruksyon sa basement, wala nang mas magandang lugar para itago ang mga bangkay. Dahil kung ililibing sila sa loob ng konkretong pader, walang sinuman ang makakahanap. Alam ni Garcia ang lihim na iyon. Hindi maaaring hindi niya alam dahil ang kanyang sariling mga kamay ang nagtayo ng nakakatakot na pader na iyon. Kaya matagal na nagbigay ng pera si De Leon para patahimikin ang kanyang bibig, ngunit unti-unting lumaki ang kasakiman ni Garcia. Habang lumilipas ang panahon, tila mas malaking halaga na ang kanyang hinihingi. Sinundan ni Velasco ang mga huling kilos ni Garcia bago siya nawala. Ang mga tala ng cellphone ni Garcia noong 2008 ang naging susi. Ilang araw bago siya nawala, may bakas na ilang beses siyang tumawag kay De Leon. Maikli lang ang mga tawag, ngunit biglang dumami ang dalas nito. May mga tawag din na ginawa sa kalaliman ng gabi. Tila may isang kagyat na sitwasyon na namamagitan sa kanila. Ayon sa mga taong nakapaligid, lalong naging magastos si Garcia noong mga panahong iyon. Lumaki ang kanyang utang sa sugal at kagyat na nangangailangan ng malaking pera. Kaya ipinapalagay na humingi siya ng mas malaking halaga kay De Leon. Hindi na siya kontento sa halagang tinatanggap niya noon. At sa araw na huling umalis si Garcia sa bahay, noong araw na iyon,
Sinabi raw niyang may kakausapin siya. Mananalo ako ng malaki, hintayin mo ako. Ganoon daw ang sinabi niya sa kanyang asawa. Nag-ayos pa raw siya at kumakanta. Iyon ang huling pagkakataon na nakita si Garcia. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya bumalik. Pagkatapos ng ilang araw, nag-report ang kanyang asawa sa pulisya, ngunit isang malamig na sagot lang ang kanyang natanggap. Mukhang tumakas dahil sa utang, kaya hintayin niyo na lang po muna. At ganoon, isinara ang kaso ng pagkawala ni Garcia bilang isang pagtakas mula sa mga nagpapautang. Walang sino man ang nagtangkang silipin ang nakakatakot na katotohanan na nakatago sa likod nito. Binuo ni Velasco ang buong larawan sa kanyang isipan. Si De Leon na hindi na makatiis sa pananakot. Sa simula, pinatahimik niya ito gamit ang pera, ngunit walang katapusan ang kasakiman ni Garcia. Habang tumatanggap, mas malaking halaga pa ang hinihingi. Para kay De Leon, habang buhay siyang mamanipulahin nito. Para siyang nabubuhay na may dalang isang bombang hindi alam kung kailan sasabog. Sa huli, nagpasya siyang patahimikin din si Garcia. Upang permanenteng patahimikin ang huling taong nakakaalam ng lihim para sa isang taong minsan nang pumatay, marahil mas madali na ang pangalawang beses at dito mismo may isang malaking pagkakaiba. Ang pagpatay noong 1991 ay paso na at hindi na maaaring parusahan. Matagal nang nakalusot sa butas ng batas, ngunit iba ang kaso noong 2008. Sa panahong iyon, inamyendahan ang batas at lubhang pinalawig ang prescriptive period para sa kasong pagpatay dahil binago ng lipunan ang batas upang mas matagal na mahabol ang mga malulubhang krimen. Kung ang kaso ay nangyari noong 2008, marami pang natitirang panahon bago ito mapaso. Sa madaling salita, maaaring parusahan si De Leon para sa krimen ng pagpatay kay Garcia. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Velasco. Ang pinto ng kaso noong 20 taon na ang nakalipas ay mahigpit na nakasara. Gaano man katukin, hindi ito magbubukas. Ngunit si De Leon mismo ang nagbukas ng isa pang pinto. Siya na walang pakialam na pumatay ng 3 tao ay napahamak dahil sa isa pang pagpatay na ginawa niya para pagtakpan ang krimen. Ang isa pang krimen na ginawa para itago ang kasalanan ay siya ring sumakal sa kanya. Kakaiba talaga ang hustisya sa mundo. Habang iniimbestigahan ni Velasco si Ricardo De Leon, lalong bumibigat ang kanyang puso. Si De Leon ay isa ng personalidad na tinitingala ng lahat. Bilang tagapangulo ng pundasyon, iginagalang siya ng lahat. Isa siyang kilalang negosyante sa kanilang lugar at kilala bilang isang pilantropo. Lumabas na rin ang kanyang mukha sa diaryo dahil sa pagtulong sa mga mahihirap na kapitbahay. Nakatira siya sa isang magandang mansyon, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan, at lahat ng kanyang mga anak ay lumaking matagumpay, isang pamilyang kinaiinggitan ng lahat. Sa labas, isa itong perpektong buhay na walang bahid. Tinatawag siyang isang mapalad na tao. Ngunit ang pundasyon ng maningning na buhay na iyon ay binuo sa pagkamatay ng 3 babae, ang donasyon na inipon ng mga maralitang mamamayan. Ang taong nagnakaw ng perang iyon para palakihin ang kanyang negosyo at ang taong pumatay ng 4 na tao para pagtakpan ito. Iyon si Ricardo De Leon. Mahigpit na ikinuyom ni Velasco ang kanyang kamao. Ang lalaking 20 taon nang nabubuhay na may suot na maskara ng isang banal, ngayon papalapit na ang oras para tanggalin ang maskarang iyon. Ngunit ang kalaban ay hindi isang ordinaryong tao, isang malaking tao sa kanilang lugar na may pera, kapangyarihan at koneksyon. Kung magkakamali siya, maaaring mawalan ng saysay ang lahat. Maingat, ngunit paunti-unting sinisikipan ni Velasco ang lambat. Ang investigasyon ay unti-unti, ngunit tiyak na papalapit kay De Leon. Hindi pa niya alam na ang katotohanang inakala niyang nalibing na sa lupa ay muling lumalabas sa sikat ng araw, na ang bigat ng katotohanang iyon ay papalapit na sa kanya. Hindi agad kumilos si Velasco. Ang kalaban ay isang malaking tao sa kanilang lugar. Kung padalos-dalos siyang lalapit, may panganib na masira ang lahat. Isa-isa niyang maingat na inipon ang mga ebidensya na pinatay ni De Leon si Garcia. Una, kailangan niyang hanapin ang bangkay ni Garcia.
Kung walang bangkay, hindi niya mapapatunayan ang pagpatay. Ang mga salita at circumstantial evidence lamang ay hindi sapat para pabagsakin ang isang malaking tao. Sinundan ni Velasco ang lugar kung saan huling nagpunta si Garcia noong araw na iyon ng 2008, ang lugar kung saan huling nawala ang signal ng cellphone ni Garcia. Ito ay malapit sa isang bodega na pag-aari ni De Leon, malayo sa mga tao, isang bodega kung saan iniimbak ang mga materyales sa konstruksyon. Kumuha si Velasco ng warrant at hinukay ang lugar na iyon. Sa mga unang araw, walang lumabas. Malawak ang likod ng bundok at matagal na ang lumipas. Ang mga detective na naghahanap ay unti-unti nang napapagod, ngunit hindi sumuko si Velasco. Paulit-ulit niyang tinantya ang mga posibleng lugar kung saan maaaring inilibing si Garcia. Isang lugar na tago sa paningin, ngunit hindi imposible para sa isang tao na magbuhat. Isa-isa niyang tinanggal ang mga lugar na tumutugma sa kondisyong iyon. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, may lumabas mula sa likod ng bundok ng bodega, ang kalansay ng isang tao na nakabaon sa lupa. Ang mga punit na piraso ng damit trabaho ay nakapulupot sa mga buto. Bilang resulta ng DNA test, walang duda na ito nga si Ramon Garcia. Ang karpinterong nawala noong 2008 ay muling lumitaw sa mundo. Ang lalaking sinasabing tumakas dahil sa utang ay nakabaon pala sa malamig na lupa. Ngayon, kumpleto na ang mga ebidensya. Si De Leon na matagal nang nagpapadala ng pera sa passbook ni Garcia. Ang madalas na tawag sa pagitan nila bago nawala si Garcia. Ang bodega ni De Leon kung saan huling nawala ang kanyang signal at ang bangkay na natagpuan sa likod ng bundok ng bodegang iyon, lahat ng mga pana ay tumuturo sa iisang lugar. Sa wakas, ipinatawag ni Velasco si Ricardo De Leon sa himpilan ng pulisya. Sa simula, may kumpiyansa pa si De Leon, nakasuot ng mamahaling damit at may kasama pang abogado. Anong kasalanan ang ibinibintang ninyo sa akin? Sabi niya sa isang magalang na boses. Isang kilos na may autoridad na bagay sa isang tagapangulo ng pundasyon, hindi nagmadali si Velasco. Una, inilabas niya ang mga record ng passbook ni Garcia. Matagal na po kayong nagpapadala ng pera buwan-buwan kay Ramon Garcia. Para saan po ang perang iyon? Bahagyang gumalaw ang kilay ni De Leon. Tinutulungan ko lang po ang isang taong nangangailangan. Krimen na po ba iyon? Tumango si Velasco at inilabas niya ang pangalawang dokumento. Ang mga tala ng tawag sa pagitan nila ni Garcia bago ito nawala. Ganyan po pala kadalas ang tawagan ninyo sa isang taong tinutulungan ninyo bago siya nawala. Unti-unting nawala ang kumpiyansa sa mukha ni De Leon. Inilagay ni Velasco ang huling litrato sa mesa. Ang litrato ng kalansay ni Garcia na nahukay sa likod ng bundok ng bodega ni De Leon. Natagpuan po namin si Ramon Garcia sa likod ng bundok ng inyong bodega. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni De Leon. Ang kanyang kumpiyansang ekspresyon ay gumuho. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang abogado sa kanyang tabi ay halatang nataranta. Sinubukan ni De Leon na magsalita, ngunit bumubuka-sara lang ang kanyang bibig at walang lumalabas na boses. Tahimik ngunit matatag na nagpatuloy si Velasco. Ginoong tagapangulo, hindi po ba pwedeng ibaba na ninyo? 20 taon, gaano po kabigat iyon? Isang hindi inaasahang salita. Sa halip na tanungin ng mahigpit, kinatok ni Velasco ang puso ng matandang kriminal na mula ang gilid ng mga mata ni De Leon. Ang kaso po noong 2008, hindi pa po paso ang kasong ito. Haharapin po ninyo ang paglilitis para sa krimen ng pagpatay kay Ramon Garcia. Ilang sandaling hindi nakapagsalita si De Leon. Ang maskara ng isang banal na suot niya sa loob ng mahigit 20 taon ay natanggal sa sandaling iyon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng orasan sa pader ang malinaw na maririnig. Di nagtagal, bumagsak ang mga balikat ni De Leon. Bumalik siya sa mukha ng isang matandang pagod. Ang autoridad at kumpiyansa ay nawala na. Sa wakas, dumaloy mula sa kanyang bibig ang lahat ng katotohanan. Isang kuwentong 20 taon niyang inilibing sa kaibuturan, para bang sa pagbubukas ng kanyang bibig,
biglang umapaw ang lahat ng bigat na kanyang pinasan noong taglagas ng 1991. Ginalaw ni Ricardo de Leon ang donasyon para sa muling pagtatayo ng bulwagan. Ang malaking halagang inipon ng mga maralitang mamamayan piso-piso ay ginamit niya bilang pondo para sa kanyang negosyo. Sa simula, inisip niyang hihiramin lang niya ito. Kung maibabalik niya agad, walang makakaalam. Ngunit ang perang minsan nang nagalaw ay hindi na ganoon kadaling ibalik. Ngunit natuklasan ito ng ingat yaman na si Elena Cruz. Nalaman niyang hindi tumutugma ang mga numero sa ledger. Pinuntahan ni Elena si De Leon at kinompronta. Ibalik mo agad ang pera at iulat ang katotohanan sa pundasyon. Nagmakaawa si De Leon. Bigyan mo lang ako ng ilang araw, ibabalik ko ang lahat sa dati. Ngunit matatag si Elena. Hindi ko maaaring palampasin ang paggalaw sa perang pinaghirapan ng lahat. Sa kanyang tabi, naroon din sina Isabel at Cristina. Ang dalawang nakababatang kapatid na sumama kay Elena ay narinig din ang lihim. Dahil ang tatlo ay laging magkakasama na parang anino, ang mga taong nakakaalam ng lihim ay naging tatlo. Dahil sa pagiging desperado, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isipan ni De Leon. Nagpasya siyang permanenteng patahimikin ang bibig ng tatlo. Ang isang sandaling kasakiman ay nagpabago sa puso ng isang tao nang ganoon katakot. Nang gabing iyon, madilim at tahimik ang bulwagan. Kasagsagan ng konstruksyon sa basement ng bagong bulwagan. May isang hungkag na espasyo na hinukay sa basement na nakatiwangwang. Isinama ni De Leon ang karpintero ng porma na si Ramon Garcia. Inabutan niya ito ng pera at inutusang tulungan siya. Ang mahirap na si Garcia ay hindi nakatanggi sa tukso ng pera. Pinatay nilang dalawa ang tatlong babae at itinago ang mga bangkay sa hungkag na espasyo sa basement. At sa ibabaw nito, nagtayo sila ng konkretong pader upang ganap na isara ang mga bakas. Isang pader na wala sa plano at walang nakakaalam. Kinaumagahan, para bang walang nangyari, muling umalingaw-ngaw ang mga awit ng koro sa bulwagan, sa ibabaw ng pader kung saan ikinulong ang tatlo. Ang mga bakanting upuan sa koro ay agad na napunan ng ibang mga tao. Ang mga boses na naghahanap sa tatlo ay unti-unting humina sa paglipas ng panahon. Pagkatapos noon, mabilis na umasenso si De Leon. Pinalaki niya ang kanyang negosyo gamit ang perang ninakaw. Sa pundasyon, iginagalang siya ng lahat bilang isang malaking tao. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, laging may isang tinik, ang pagkakaroon ni Garcia na nakikibahagi sa lihim. Ginamit ni Garcia ang kahinaang iyon at matagal na nangikil ng pera para patahimikin siya. Regular na nagbigay ng pera si De Leon. Ang tumatanggap ay unti-unting naging makapal ang mukha at ang nagbabayad ay unti-unting pumayat. Ngunit walang katapusan ang kasakiman ni Garcia. Noong 2008, humingi si Garcia ng isang malaking halaga na hindi na kayang bayaran. Hindi na nakatiis. Sa wakas ay pinatahimik din ni De Leon si Garcia. Ganoon niya, sinubukang permanenteng isara ang huling bibig na nakakaalam ng lihim. Lahat ng katotohanan ay nabunyag. Si Ricardo de Leon ay inaresto at kinasuhan para sa krimen ng pagpatay kay Ramon Garcia. Sa araw ng paglilitis, maraming tao ang dumalo sa korte. Ang mga pamilya ng tatlong babae at ang pamilya ni Garcia ay naroon. Nakayuko si De Leon habang nakaupo sa upuan ng akusado. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gugugulin niya sa loob ng malamig na pader ng bilangguan. Nang ibaba ang hatol, isang ungol ang narinig mula sa mga upuan ng manonood. Ang krimen ng pagpatay sa tatlong babae, sa kasamaang palad, ay pasuna at hindi na maaaring pag-usapan. Lumampas na ito sa linya ng panahon na itinakda ng batas. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng mga pamilya. Ngunit ang isa pang pagpatay na kanyang ginawa ang sa wakas ay naghatol sa kanya. Ang krimen na ginawa para pagtakpan ang kasalanan ay siya ring nagpabagsak sa kanya. Walang katotohanan na mananatiling nakabaon magpakailanman sa mundo. Hindi nagkamali ang lumang kasabihang kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Nang kumalat ang balita, labis na nagulat ang mga mamamayan.
dahil nabunyag ang tunay na pagkatao ng iginagalang na tagapangulo. Sila ay mga taong matagal nang sumusunod at tumitingala sa kanya. Mga taong naniniwala na lumaki ang bulwagan dahil sa donasyon na kanyang ibinigay. Ngunit ang pinagmulan pala ng perang iyon ay ang ninakaw na donasyon at ang pagkamatay ng 3 tao. Hindi gustong paniwalaan ng mga mamamayan ang katotohanan iyon. Sa likod ng pag-unlad ng bulwagan na tinawag na milagro ay may nakatagong ganoong katakot na krimen. Ang alamat na pinaniniwalaang itinayo sa katotohanan ay gumuho. Ang plano ng pagtatayo ng bagong bulwagan ay pansamantalang itinigil. Hindi kayang tingnan ng diretsyo ng mga tao ang bakanteng lote kung saan giniba ang lumang gusali dahil alam na ng lahat ngayon na sa ilalim ng lupang iyon 20 taon nang ikinulong ang 3. Di nagtagal isinagawa ang libing ng 3 babae. Isang disenteng libing na unang pagkakataon na ginanap sa loob ng 20 taon. Hanggang ngayon, hindi man lang nakapagpagawa ng puntod ang mga pamilya. Dahil hindi alam kung buhay o patay, hindi man lang sila nakapagdaos ng isang disenteng misa. Ngayon, sa wakas, maibibigay na nila sa 3 ang isang mainit na pamamaalam. Ang 2 anak ni Elena ang nagdala ng urno ng kanilang ina. Ang mga batang umiiyak dahil sa pangungulila sa yakap ng kanilang ina ay mga ganap ng matatanda. Sumunod ang matatandang magulang at kapatid ni Isabel. Niyakap ng kapatid ang urno ng kanyang ate at ilang sandaling humagulgol. At ang ina ni Cristina na may puting buhok ay matagal na umiyak sa harap ng urno ng kanyang anak. Isang inang 20 taon nang naghihintay sa kanyang anak, araw-araw nang walang palya. Sa wakas, maihahatid na kita. Magaling ka, anak ko. Ang kanyang nanginginig na kamay na humahaplos sa urno ay nagpainit din sa mga mata ng mga nanonood. Ang 3 ay inilibing nang magkakatabi sa isang lugar na nasisikatan ng araw, hindi sa loob ng malamig na konkretong pader, kundi sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang 3 laging magkasama noong nabubuhay pa ay magkasama rin sa kanilang paglalakbay. Nanonood din si Velasco. Ang bigat na 20 taon nang nakasaksak sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Ang batang detective noon ay isa nang nasa katanghaliang gulang na may mga puti sa buhok. Sa mahabang panahong iyon, hindi niya kailanman kinalimutan ang 3. Tahimik siyang tumayo sa harap ng puntod ng 3. Pasensya na at natagalan, ngunit sa huli, natagpuan ko kayo. Ganoon siya, bumati sa isang mahinang boses. Naalala niya ang mukha ng inang dumarating tuwing araw ng mga patay o Pasko, dala ang litrato ng kanyang anak. Ngayon, maaari na niyang sagutin ang inang iyon nang may dangal, umihip ang hangin at marahang hinaplos ang puntod ng 3. Para bang ang 3 nagising mula sa mahabang pagkakatulog ay sumasagot na sa wakas ay makakapahinga na sila ng payapa 20 mahahabang taon. Ang katotohanang ikinulong sa loob ng konkreto ay sa wakas ay lumabas sa sikat ng araw. Ang mga pangalan ng 3 nalibing sa limot ay muling nabanggit sa bibig ng mga tao, sina Elena Cruz, Isabel Reyes, Cristina Santos. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang payapang hantungan. Mula sa mahabang kadiliman, sa wakas ay bumalik sila sa liwanag at matagal na itong itatatak ng mga tao sa kanilang alaala. Nagaano man kakapal ang konkreto, ang katotohanan ay hindi maaaring ikulong magpakailanman. Kumusta ang kwento mula sa silid ng mga tala ng krimen? Kung ikiklik ninyo ang screen na ito, makakapanood kayo ng mas marami pang kawili-wiling tala ng krimen. Kung mag-iiwan kayo ng komento kung taga saang lugar kayo nanonood, malugod naming babatiin ang bawat isa sa inyo. Kung gayon, magkaroon kayo ng magandang araw. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat.